Amen. At dahil lang sa Kanya kung bakit tayo nandito, nabubuhay, no, ng may pag-aayos, no? Kasi yun po ang nais ng Panginoon, maayos ang buhay ng bawat isa. At tunay nga, sabi sa Biblia, hindi lamang tayo sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen. Excited na ba tayo, mga kapatid? No? Sa salita ng Panginoon. And testimony pa lang ay talagang maraming na-reveal sa atin, no? Yung dating madamot yung kamay, nagiging mapagbigay. Yung dating hindi mapagpatawad, naging magpatawad. Diba? Yung dating basag na relasyon, nabubuo. Amen. Nakakatuwa po at nakaka-inspire dahil yun po ay kaloob po ng Panginoon. Yun po ay gawa po ng Diyos. Kaya po lahat po talaga ay ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Sino dito yung pinagpasalamat sa Lord na nandito siya? Amen! Amen. At sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Lord ay nandito ka. Amen. No? Salamat sa Lord at nandito tayo dahil tutunghayin muli tayo ng ating serye. Sabihin natin, breakthrough. Yeah. This is the year of breakthrough. Katulad nung sa devotion ni Pastor Emmanuel, ay, Brother Emmanuel. Sorry, nagulas ako. Ni Brother Emmanuel, no, na talagang we are entering a new season because God wants us to move forward. Huwag tayong manangan doon sa nakaraan. Huwag tayong magtanim ng anumang mga hindi magagandang bagay mula sa nakaraan. Kung hindi isurrender natin yan sa Panginoon, so we can have a breakthrough, no? So we can break through obstacles, through trials, mga kapatid. Yun po ang nais ng Panginoon. At ang title ng ating pag-aaralan, mga kapatid, basahin natin, Depending on the Holy Spirit. Isa pa, one more time. 1, 2, 3. Depending on the Holy Spirit. Ang lahat po ng dumidepende sa Diyos ay hindi mabibigo. Ang lahat po ng nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundo. Yung mga magpapakumbaba o yung mga ibababa ng Panginoon. Those who humble themselves and those who are about to be humbled by God. Dalawa lang klase ng tao sa mundo. Because pride brings destruction. Ika nga po, no, sa salita ng Panginoon. Maging si Haring Herodes, because of his pride, he was struck down. No? He was destroyed. Maging si Haring Nebuchadnezzar. Amen? Kaya po naniniwala tayo, itong ating bansa, mga kapatid, magkakaroon ng transformation because of God alone. Naniniwala tayo, there will be a breakthrough kahit maraming problema sa ating gobyerno. Kahit maraming problema sa mga kabataan, sa bawat pamilya. Because sabi nga sa John 10:10, the thief cometh, no, to steal, to kill, and to destroy. Pero sabi ng Panginoong Jesus, nandito ako, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay. Buhay na masagana at kasiyasiya. Yun ang sabi ng Panginoon. At hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo inabandona nung siya ay bumalik sa Diyos Ama. Ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu sa atin. At ang sabi ng Panginoon sa bawat disciples niya, no, na patuloy na magdepende, dumipende kung ano ang leading ng banal na Espiritu. Amen. Kaya napakahalaga ng prayer because the Holy Spirit works through prayer. No? One of our highest calling is to intercede, mamagitan sa tao. Kung ano yung nilagay ng Panginoon sa puso natin, dumipende tayo sa banal na Espiritu, kikilos siya. Kung meron ang Panginoon pinapabigay sa atin, pinapagawa sa atin, gawin mo ng buong puso. Kung pinagpapalingkod ka ng Panginoon sa anumang klaseng paglilingkod na nais niya para sa kanyang kaharian, depend on the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. Because apart from Him, we can do nothing. Kung malayo tayo sa Diyos, kung wala tayong kinikilalang Diyos, wala tayong relasyon sa Panginoon, wala pong magandang mangyayari sa buhay natin. Ang lahat po ng mga magagandang nangyayari sa buhay natin ay biyaya ng buhay ng Panginoon. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Ayan. You are blessed.
No? Sino dito naniniwala that he or she is blessed? Amen. Lalo na ibinigay ang banal na Espiritu. Yun po, no? He is more than enough. He is the God of more than enough. Wala nang hahanapin pa. Amen po mga kapatid. Kailangan lang natin ay laging kumonsulta, dumipende, pray without ceasing. Give thanks always, for it is the will of God. Lagi mong ipagpasalamat kahit mga problema na akala mo magpapabagsak sa iyo. Pero yung mga problema niyan, ang purpose niyan ay magpapatatag sa iyo. That's why you need to depend on the Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, depend on the Holy Spirit. Ayan. Meron pong turo si Apostle Paul sa Efeso. Ang sabi niya sa verse 5, beginning at verse 15. Sabi niya doon sa mga taga-Ephesians, no? Basahin po natin sa chapter 5 ng Ephesians, verse 15 to 20. So the Apostle Paul teaches believers how to experience. Sabihin natin, experience. Sino dito gusto maranasan ng Panginoon? Amen. Amen. To experience a holy relationship with God. Alam niyo po yung pinakamahalagang relationship na dapat nating makamtan sa buhay natin? Relasyon po sa Panginoon. Relasyon sa ating lumikha. No? Kasi po kung hindi natin kilala ang ating lumikha, ano po ang mangyayari sa buhay natin? Didepende po tayo sa agos ng sanlibutan. Didepende po tayo sa sarili nating pag-intindi, sa sarili nating karunungan. Didepende tayo sa mga naririnig natin, napapanood natin. No? Kaya napakahalaga kung magkakaroon man ng breakthrough, mga kapatid, walang iba kung hindi dahil yun sa banal na Espiritu. Amen? Kaya sabi, therefore followers of God. Sino followers of God dito? Amen. Amen. Kaya tayo nandito, no? Siguro yung ilan sa atin, no, na-invite ka dito pero hindi mo pa ganun naiintindihan. Pero kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, you are blessed. Amen. Because God is blessing you right now. Because God is talking to you right now. May plano ang Diyos ayusin ang buhay mo, no? Yung distorted na pag-iisip natin na natutunan natin sa mundo, babaguhin yan unti-unti ng Panginoon. No? Yung sira ang relasyon, yung sirang pamilya, winasak ng Diablo, no? Unti-unting aayusin yan ng Panginoon. No? Kailangan lang nating matutunan, dumipende sa Diyos. No? Kaya nga mga anak, sabi doon, as dear children, sa verse 15. Tanong tayo sa verse 15. Ito po ay naka-address para sa lahat ng mga followers ng Lord. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. No? Tayo pong mga anak ng Diyos, ang tingin sa atin ng Diyos matatalino. Amen. Tayo ay mamuhay ng may katalinuhan. Amen. Ano pong katalinuhan ang ating gagamitin? Marami po kasi klase ng katalinuhan. No? Hindi porket marami kang alam sa Biblia ay matalino ka na. Kahit mga agnostics, kahit mga hindi naniniwala sa Diyos, kabisado ang Biblia. Kahit si Satanas, alam niya yung Biblia. Alam niya kung paano gagamitin at i-twist para ikaw ay magduda sa Diyos. Amen. So, hindi lang to basta alam mo. Hindi lang to basta narinig mo lang. No? Kundi ito ay revelasyon mula sa banal na Espiritu. Yun po ang katalinuhan galing sa Diyos. Amen. Kaya tayo ay merong discerning spirit. No? Nararamdaman natin kung sinungaling yung nagsasalita, kung nagyayabang lang siya, o kung totoo talaga yung sinasabi niya. Because we depend on the Holy Spirit. Again, dalawa lang klase ng tao. Yung mga mapagpakumbaba o yung mga ibababa ng Diyos. Kasi yung mga nagpapakumbaba, yun ang itataas ng Diyos. At yung mga nagpapakataas, yun ang ibababa ng Diyos. There is a time for everything. That's why you need to have a discerning, pag sinabing discerning, malakas yung sense mo, no? In spirit. Na, tama yung sinasabi niya. Tama yung payo niya. No? Hindi basta-basta ka naniniwala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapaniwalain. Yeah. Sabi doon, no? Walk circumspectly.
Fourthly, hindi mga mangmang ang mga anak ng Diyos, kundi matatalino. No? Inaamin ko, na-scam ako dati. Bakit? Kasi nainganyo ko no? Parang instant yun Tama ba mga kapatid? No? Pero as you walk in the Holy Spirit, as you pray, as you are active in prayer, andun no? May pipigil sa iyo na huwag gawin yung pinaplano mo Because pag nakita ng Diyos na yung pinaplano mo o yung decision mo ay makakapagwasak, makakapagpahamak sa iyo, pipigilan ka niya. Amen? Kaya sabi doon, we are wise. Walk as wise. Mga anak kayo ng Diyos followers of God. Depend on the Holy Spirit. Next verse, sabi ni Apostle Paul, redeeming the time because the days are evil. Amen? Mag-double time na or triple time tayo. Huwag tayong maging mangmang, huwag tayong maging mga parang ignorante sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Nakita mo nang inaatake yung pamilya mo, wala kang ginagawa kundi pagmasdan lang. Amen? Wala kang ginagawa, di ba? Kundi magturo kung sino ang mali. Wala kang ginagawa kundi tumingin kung sino ang masisisi. That is ignorance. That is fool. Sabi, yung ganong pag-iisip. Kaya nga, depend on the Holy Spirit. Para hindi tayo maubusan ng oras, masayang yung mga oras natin. Amen po, mga kapatid? Para maging productive Christian tayo, maging useful tayo in the vineyard of God. Kasi ang ginagawa ni Satan, nililito tayo Di ba? Binibigyan ka kung ano-anong klaseng entertainment para yung isip mo ma-focus doon sa mga bagay na hindi naman plano ng Diyos. Di ba? Para ma-stuck ka doon sa level na gano'n. Naunawaan natin mga kapatid. Pero kapag dumipende ka sa banal na Espiritu, kaya mahalaga yung quiet time Yung quiet time po, yung meditation, di lang basta nagbasa ka ng Bible. Para lang magaling ka sa debate. Hindi ho yun. Mineditate mo siya, ninamnam mo siya, and you pray to God to give you understanding, and God will give you peace and will reveal to you kung ano ang plano niya sa buhay mo kahit bata ka pa. Sino ang mga kabataan dito? Taas kumain. Amen. Naniniwala tayo mga kapatid, na yung mga ganyang klase kabataan, ilang years lang yan. Adult na yan Amen? Redeeming the time. Huwag tayong magsayang ng oras. Diba? Kung ano yung binibigay sa inyo ng Lord na strategy to point people to the Lord, to point people to the Holy Spirit, work with all your might. Binigyan ka ng lakas, ng talino ng Panginoon. Now, serve. Niligtas ka ng Panginoon, yung mindset mo, ay okay na ako, ligtas na ako, bayaan mo sila. Titigas ng ulo Ganun ba yun? Hindi po. Lagi ho natin sinasama sa panalangin. Lumalambot yan sa panalangin Wala namang matigas na puso sa Panginoon, kaya niyang palambutin yan. Basta dumipende lang tayo sa Panginoon. Walang hindi kaya ang Panginoon, siya nga gumawa ng universe Hindi yung Panginoon na, ang dami na ng prayer, nalilito na ako. Hindi ganun si Lord. Kahit gaano pa yung kadami, He is Almighty God. Amen. Alam niya, kontrolado niya ang sitwasyon. Kontrolado niya nga yung mga planeta na hindi magbanggaan yung problema mo kaya, hindi niya kayang kontrolin. Saan tayo kulang? Sa pagdepende sa Kanya. Kasi nagiging independent tayo puno sa sarili natin dahil alam na natin yan. Hindi po. Huwag tayo magpakampante. Because the days are evil. Pasama ng pasama ang sanlibutan. Yung rebellious spirit nandiyan. Amen? Ano yung rebellious spirit, kapatid? Hindi naman yun yung kalooban ng Lord, yun yung ginagawa mo.
Hindi naman yun yung pinapagawa ng Lord, yun yung pinaggagawa mo. Ano bang pinaggagawa mo? Amen? Kasi dumidepende ka sa sarili mong karunungan. Kaya nga Proverbs, di ba, 3:5? Do not lean on your own. Masyado po kasi tayong mapangahas. Kaya ayun, nakakapasok yung ahas. Tama ba? The days are evil. No? There are deceptions everywhere. It's a jungle of deception. No? Lumabas ka lang dyan, it's a jungle of deception na. Magbasa ka lang sa social media. Di ba? You must have a discerning spirit. Lalo na ngayon, mag-election. Mga kapatid, are we praying for the nation? Amen? Jesus is our living hope. The Holy Spirit is working. Ano ang gusto ng Diyos? Makipag-partner tayo. Associate with God. Redeeming the time. Si Satan nga kung ano nung pinaggagawa niyang mga eskema. Di ba? Mga strategiya para malayo ang tao sa Diyos. Anong ginagawa natin? Nagtuturuan? No? Anong ginagawa natin? Nagsisisihan? No. That's a waste of time. It's a waste of time. Para tayo ay magsisihan. Let's reason together using the Word of God. No? Sharpening our swords. Mga kapatid. So we can fight a good fight of faith. You must depend on the Holy Spirit. Sabi sa next verse. Sabi doon, wherefore, be ye not unwise. Inulit na naman. Huwag tayong maging mangmang. Gamitin natin yung kokots. Alam niyo yung kokots? Kokote. Nilagay yan ng Diyos, dinisign niya ng Panginoon para gamitin mo. Paano natin nasabi yung ibang tao hindi ginagamit? Impulsive di ba? Decision ka lang ng decision, basta maramdaman mo Pastor, ang pogi kasi niya. Ang ganda kasi niya. Mukha siyang Korean. Di ba? Do not lean on your own understanding. Trust in the Lord. That's how you depend on God. Magtiwala ka sa Panginoon. Paano mo na ipapakita yung tiwala mo sa Panginoon? Idalangin mo sa Panginoon. Ngayon, nilagyan ka ng Diyos ng konsyensya. Tama ba? Gagamitin niya ng Diyos yung konsyensya mo, yung nararamdaman mo para sabihin sa iyo ng banal na Espiritu na huwag yan. Huwag mong gawin yan. Huwag kang maging mangmang. Ayun masabi, be ye not unwise. Huwag kang magpaloko dyan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpaloko. Marami talagang loko-loko sa mundo. Pero pag dumipende ka sa banal na Espiritu, hindi ka maluloko. Sabi ko nga sa inyo, ako naloko na, na-scam na Bakit? Kasi hindi ako nakinig sa banal na Espiritu. Tama ba? That's how you learn. Amen? And as you pray, i-reveal sa'yo ng Panginoon na yung mga bagay na dapat mong iwasan. No? Ano pang sabi? Be not, but understanding what the will of the Lord is. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. No? Hindi yung basta narinig lang natin, nabasa natin, no? Kaya nga tayo merong mga cells, no, nag-sharing tayo, mini-meditate natin, no? Kumbaga sa pagkain, we share the blessings. Amen, nagpa-fellowship tayo. Because doon tayo nagkakaroon ng pang-unawa. Amen? Ano pang sabi sa next verse? Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Amen po? Paano masasabi ko isang tao lasing? Pare, diba, ganun na maglakad dyan. Diba? Patagilid na Amen? Tapos magdidesisyon yan ng mga mali-mali, no? Hindi, sagot ko yan, sky's the limit. Diba? Tama ba? Wala yan sa katinuan tama? It will cause dissipation, sabi sa ibang
translation. Wawasakin yan ang buhay mo. At saka itong sinasabi nitong do not get drunk, huwag kang maglasing. Hindi lang to basta alak. Pwedeng maling relasyon, lasing ka sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Baliw na baliw ka sa kanya. Kaya nakakapag-desisyon ka ng mga hindi magagandang bagay. Are we on the same page, church? Pwedeng pera, di ba? Naakala mo sa'yo, ikaw may-ari niyan. Di ba? Hindi mo kinikilala yung nagbigay niyan. Baliw na baliw ka. Kahit makasagasakan ng ibang mga tao, basta pera. Pwede yun, lasing ka doon. Material na bagay. Ibebenta mo yung kabilang kidney mo para lang magkaroon ng iPhone 16. Tama ba yung desisyon na yun? Kamangmangan ho yun. Amen ba, mga kapatid? Impulsive buying, di ba? Nagko-quiet time ka, pero Lazada at Shopee. Galing, ano? Pupunta ka dun sa mga sales, sa mga, di ba, promo. Tapos sabihin mo, nagka-quiet time ako, huwag kayo maingay. Di ba? Add to cart. Katalinuhan ba yun? Hindi po. How you manage your life, di ba, shows your character. How you manage your life shows your dependence on the Lord or on yourself. Kanino ka dumidepende? Amen po, mga kapatid. Kaya kasama yan. Pati budgeting, decision making, everything, no? Huwag kang magpakalasing sa mga bagay sa sanlibutan. Yan ang gagawin ni Satanas para makapag-desisyon ka ng mali. At kapag nakadesisyon ka ng mali, syempre, pag nanakaw yun ni Satanas, tama po? Unti-unti, mamamatay yung spiritual life mo. Diba? At doon ka na nawawa sa akin. Bakit? You are deceived. No? You are deceived by being drunk. No? Kasi lasing ka eh. Wala namang nagagawang matinong mga lasing eh. Dahil ako dating lasing dinero, wala namang nagagawang matinong eh. Tama ba? Wala. Akala lang nila, makakalimutan nila yung problema. Pero pag-gising nila, dumagdag yung problema. Hindi po ba kamangmangan? Yan po ang kamangmangan sa sanlibutan. Pero, sabi doon, be filled with the Holy Spirit. Bakit kaya inahalin tulad yung alak sa Espiritu Santo? Natanong nyo na ba yan? Natanong nyo na? Bakit sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong maglalasing? Kasi nakakasira ito ng pagkatao, ng karakter. No? Meron nga nalasing, di ba? Pumatay ng rape, nakakulong. Tama ba? Walang matinong nang gagawa yung paglalasing eh. Tama po ba, mga kapatid? Makakagawa ka talaga ng masama kasi wala ka sa katinuan. Tapos pag in-interview, bakit mo nagawa yun? Hindi ko na po maalala eh. Kasi yung nakikita ko para siyang demonyo. Diba? Yung mga na-interview sa balita, ganun eh. Because it destroys their mind. Diba? It destroys their character, their life. Yun ang gusto ni Satanas. Kaya ang turo ni Apostol Pablo, be filled with the Holy Spirit. Amen. Paano ba yun? Bakit inalin tulad sa ang isang tao po pumunta sa lasingan, no? O order yan, di ba, ng beer. Di ba? Pupuntahan niya yan eh. Intentional ba siya doon o parang aksidenteng nadaan siya doon? Nandito na ako sa beer house. Intentional bang bumili ng alak o hindi? No? Ay, bigla na lang gumalaw yung kamay ko, nakabili ako. Ganun ba yun? Parang wala kang wala kang malay na bigla mong nainom. Ay, nainom ko yung Red Horse. Intentional o hindi? Intentional. Diba? Marami lang kasi mga tao palusot eh. Kasi hindi niya alam, diba? Hindi ho, intentional po yun. Kaya yung be filled with the Holy Spirit, intentional ka dapat. Sasadyain mong pumunta sa church.
Yung lasing, sasadyain niyang bumili sa tindahan o pumunta sa bar or sa beer house. Sasadyain niya yung intention na niya yun eh. Na maglasing siya eh. Tama? Bakit ka nandito? Because our intention is what? To be filled with the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Sinasadya natin pumunta ng gawain, maglagay ng gawain, di ba? Para mapuspos ang mga tao ng banal na Espiritu. At pag napuspos sila ng banal na Espiritu, depende sila sa banal na Espiritu. At pag dumepende sila sa banal na Espiritu, magkakaroon ng breakthrough sa buhay ng taong yun. Hallelujah. At hindi na siya magiging mangmang. Gagamitin niya na yung kanyang kokote. Marunong na siyang gumamit ng yes and no. Hindi lang siya puro yes, yes, yes. Amen? Sabi sa Biblia, say no to ungodliness and say yes to the Lord. Marunong ka nang gumamit nun ng oo at hindi. Pero pag lasing ka sa bagay sa libutan, magiging mangmang ka talaga. Di ba? Marami dumidepende sa mga bagay ng sanlibutan kasi nga doon sila puspos. No? Kaya, anong sinasabi nun? For us to be filled with the Holy Spirit. Yung mga maglalasing, they open their mouth para yun yung entrance no? Ng alak papunta sa kanilang tiyan para malasing sila. So bakit in-illustrate yan ni Apostle Paul? When you have the intention to be filled with the Holy Spirit, you got to confess and open your mouth. Amen? Paano confess? Patawarin mo ako, Panginoon. Amen? Kapag sinabi mo, hindi ka natawad sa Lord, tinawag mo siya bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. You open your mouth, the Holy Spirit will fill you. Nakita natin mga kapatid. Kapag inopen mo yung bibig mo para magpasalamat, magpuri, sumamba sa Kanya, nag-uumpisa na ang banal na Espiritu na pinupuspos ka. Kapag naging matapang kang mag-testimony for the glory of God, no other motives, no? Hindi pang sariling agenda mo, the Holy Spirit is starting to fill you. And once you are filled with the Holy Spirit, you will have a discerning spirit. Magiging matalino ka, no? At magagawa mo yung mga pinapagawa ng Diyos. Walang masasayang na oras. Nakukuha natin mga kapatid? Ganun po ang nais ng Lord eh. Kaya be filled with the Holy Spirit, no? At andyan yung guidance niya. Mga kapatid, anong sabi sa 19? Speaking to yourselves. Ulitin ko. Basahin natin, no? 1, 2, 3. Speaking to yourselves. Songs, hymns, spiritual songs, and making melody in your heart to the Lord. Ay, ganun pala ma-feel ng Holy Spirit. Speaking to yourself. No? Tama ba yun? Kinakausap yung sarili? Tama po. Alam niyo paano nakabalik yung prodigal son? Sabi niya sa kanyang sarili, pupunta ako, babalik ako sa aking ama. Sino yung kausap niya doon? Sarili niya. Kaya siya nakabalik. Na, nung sinabi niya yon, napuspos na siya ng banal na Espiritu nun. Kaya nakalakad siya patungo sa tamang landas, pabalik sa Diyos. Amen. Speaking to yourselves. Always filled yourselves. Hindi naman ang Holy Spirit is a gentle person. No? Hindi niya pupuspusin kung ayaw mo. Amen po, mga kapatid. Hindi ka pupuspusin ng banal na Espiritu kung ayaw mo. Hindi naman ganoon eh. No? Kaya nga merong paraan. You open your mouth, speak the word of God to yourself. Amen. Hallelujah. Bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Umattend ka ng Bible study, umattend ka ng mga gawain ng Panginoon, and accept and receive by faith kung ano yung binibigay na salita sa iyo ng Panginoon. And that's how you intentionally fill your heart with the Holy Spirit. Amen po, mga kapatid. Kaya may pagsasadya.
No? May pusa. Merong kusa. Diba? Ganun po yun. Bakit po yung iba, hindi nila pinipilit yung mga anak nila sa gawain ng Lord, pero pinipilit nilang mag-eskwela? Ano mas mahalaga? And now, ngayon, nagtatrabaho o nagnenegosyo ka, pinipilit mong bumangon para magtrabaho o magnegosyo. Pero bakit hindi mo pilitin na pumunta ng gawain? O pilitin yung anak mo, kung sino man, mahal mo sa buhay, na pumunta sa gawain? Anong mas mahalaga? Diba, narinig natin, dapat hindi natin pinipilit, no? Yung ating mga mahal sa buhay. Hindi po. Habang bata, kaladkarin mo. Yung mga magulang, yung mabuting magulang, kinakaladkad yung anak para sa school, para matuto siya. Yan ang mabuting magulang. Bakit hindi mo kaladkarin yung anak mo papunta sa Panginoon para matuto siya at hindi siya mamuhay bilang mangmang? Bakit hindi mo siya pagsalitaan ng mga bagay? Speak to them, no? Ng mga bagay na pupuspos sa kanila at makakapag-realize sa kanila kung gaano kadakila ang Diyos. Ano yun sa testimony, di ba? Narinig ni Kia yung nanay niya. Ano yun? Salita ba ng nanay niya yun? Hindi salita ng nanay niya yun. Ginamit lang yung nanay niya para magsalita ng ganun. At nung na-receive niya yun, speak to her, nag-umpisa na ang banal na Espiritu gumagawa. Kaya nagkaroon ng breakthrough. Amen. Amen, mga kapatid. Kaya, redeeming the time. Ano man yung bagay na kaya natin gawin, gawin na natin. Pinapakita na nga sa'yo ng Lord eh. Amen. Gawin mo na to. Diba? Be intentional. Sadyain mong gawin to. Sadyain mong i-reach out sila. Sadyain mong sabihan sila. Gaya nung panahon ni Noah. No? Ganun po yun, mga kapatid. Nasa sa kanila po yun. Ang banal na Espiritu na po ang bahalang kumilos. Basta gawin po natin yung ating part. No? Continue to invite, continue to encourage, continue to pray for them. Amen po, mga kapatid. Ganun po ang tunay na pagmamahal natin sa kapwa. Nakadepende tayo sa banal na Espiritu. Amen. Sa verse 20, giving thanks always for all things unto God. Sa lahat ng bagay, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. No? Aminin natin, ang hirap magpasalamat kapag ang bigat ng problema. Tama? No? Paano ko masasabing God is good all the time? Eh, gabi-gabi lang yung problema. Pastor. Diba? Kapatid, be intentional. No? Your problem is temporary. That is the good news. Temporary lang ang problema mo. But God is eternal. His plans not to harm you, but to prosper you and give you a hope and a future. Amen po, mga kapatid. Kailangan lang natin makipag-cooperate, dumipende sa banal na Espiritu. At paano ang isang paraan dumipende sa Kanya? Pasalamatan mo siya. Amen. Kahit mahirap, yung dinadanas mo ngayon. No? Madaling magpasalamat. It's easy to praise. It's easy, no? To serve kapag okay lang ang buhay, wala masyadong problemang mabigat. Pero pag nandyan na yung mabigat na problema, anong sabi ng Biblia? Magalak kayo. Amen. Lord, paano ako magagalak? Ituloy mo ang pagbabasa. Magalak kayo dahil yung mga pagsubok na yan ang magpapatatag sa pananampalataya nyo. Amen. Ang sa gayon, matatagpuan kayo ng Panginoon nakatayo sa pananampalataya sa muli niyang pagbabalik, and He will crown you the crown of life, and you will have eternal treasures in heaven. Amen po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. That's our focus. Kung ano po yung mga eternal na bagay. Hindi tayo nakafocus sa mga temporary. Amen? Ang focus natin, yung inutos ng Panginoon to reach out, Great Commission, no?
Again, malawak po ang Great Commission. Hindi lang tayo basta nag-preach. Hindi lang basta tayo nag-share ng gospel. Amen? Kasama dyan yung prayer, you intercede. Di ba? Nilaban mo sa panalangin. Kinulit mo. Hanggang sa mabuksan siya. Tama po ba? Amen. Hindi basta-basta ang Great Commission, mga kapatid. No? Pero, it's all worth it because the Holy Spirit is with us. Anumang bagay na mabigat, kaya-kaya po ng Panginoon. Amen? When you have a relationship sa Panginoon, mabubuhay ka para sa Lord. Yung isip mo, no? Marami kasi isip nila, gusto nilang maging sikat, gusto nilang matanyag, no? O gusto mong makamtan kung anong mga bagay sa mundo. Yan ba ang isip natin? O ang isip natin ngayon ay kung ano magpaparangal sa ating Panginoon? Amen po? Anong araw-araw na iniisip mo? Di ba? Siyempre, babatuhan ka ni Satan ng mga pag-aalala. Yan, isipin mo yan, problema mo. Meralco, Manila. Di ba? Sige, isipin mo yan. Para wala kang focus, wala kang panahon sa salita ng Diyos. Isipin mo yan, problema mo sa relationship, isipin mo yan. Pero anong turo sa atin ng Panginoon? Cast your cares upon Him because He cares for you. Pray. No? May let your request be made known unto God. And the peace of God surpass all understanding will guard your heart. Ganun po, dumipende sa banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Hindi po sa sarili po natin. Kaya yung isip, yung puso natin, lagi natin itaas sa Lord. Unti-unti babaguhin tayo. Amen. Diba? Hallelujah. Kung meron kang problema sa temper mo, mabilis uminit ulo mo, pag-pray mo yan. No? At tulad ko, ipag-pray mo yan. Na umaba yung pasensya mo, maging matiisin ka, maging matyaga ka. Amen? Kasi yan po ang bunga ng ating pananampalataya at pagdepende sa banal na Espiritu. Amen? Pangit na ugali mo, babaguhin yan ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpasensyahan tayo sa isa't isa. We are under construction. Amen. Diba? Hallelujah. Magpanalanginan nga tayo eh. Kasi kumikilos pa ang Panginoon sa atin, meron pa tayong mga bagay na pagkukulang sa sarili natin. Sa karakter. Yes. Dinidevelop pa tayo ng Panginoon. No, kaya nga continue to be intentional. Isadyain mo na mapuspos ng banal na Espiritu. Sadyain mo magpasalamat sa Diyos. Sadyain mo panggitin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sadyain mo purihin siya. Sadyain mo magtestimonya para sa kaluwalhatian niya. Huwag kang mahiya sa gospel. Do not be ashamed of the gospel. Depend on the Holy Spirit. Huwag kang magpadala sa takot mo na baka i-judge nila ako. Baka ganito. No. The Holy Spirit is with you. Amen. Hallelujah. Na baka hindi ko kaya, no? Na baka hindi ko kaya nga humawak ng cell group. No. Depend on the Holy Spirit. Amen. Glory to God. Na baka hindi ko kaya. Lord, bakit mo ba ako ginawang pastor? Di ko to kaya. Oo, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. No? Na Lord, hindi ko kaya, wala akong kaalam-alam dito, Panginoon. Papaano po ito? Depend on the Holy Spirit. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Paano po mga ngalaga ng church? Paano yung mga ministry, Panginoon, hindi ko po kaya? You depend on the Holy Spirit. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil hindi mo kaya. Bakit? Dahil sa hindi mo kakayahan, ipapakita ng Diyos ang kanyang kakayahan at i-reveal niya sa iyo kung gaano siya makapangyarihan. Amen? Let's give thanks always. All things unto God. Kahit yung hindi mo kaya, pagpasalamat mo. Hindi yan problema sa Diyos. Namang problema ba ang Diyos? Hindi po namang problema ang Diyos. Hallelujah. He is still in His throne. And the Holy Spirit na pinadala niya sa atin dito ay kumikilos para turuan tayo kung paano mabuhay na ayon sa kanyang kalooban. Dapat mo lamang may pagsasadya sa kanyang mga gawain. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, maging aktibo tayo sa Lord. Amen. That's how you depend on the Holy Spirit. How can you depend on the Holy Spirit kung hindi ka active sa gawain or sa mga pinapagawa niya?
No? Sa pagpapasalamat, hindi ka active. No? Once a week ka lang magpapasalamat, tuwing linggo. Oh? O ibig sabihin, hindi ka nananalangin or wala na yung puso mo, di ba? Nalilipat na sa iba. So kaya doon sabi, in the name of our Lord Jesus Christ, let's always give thanks unto God. No? Kaya sabi, mag-ingat tayo mga kapatid. Huwag tayong maging mga mangmang. Dumepende tayo sa banal na Espiritu. Amen? Marami po kasing mga traps. Alam niyo yung mga traps? Pag na-trap ka, alam mo yung katulad sa daga, di ba? Pag may daga, tinatrap yan eh. Para mahuli. Marami pong ganyan si Satanas, yung snare trap. Di ba? Alam mo yung sa mga wild, di ba, animals, naglalagay yung mga mangangaso ng snare trap para makahuli. Ganyan yung ginagawa ni Satanas, no? It is laid out by the devil to kill and to destroy your family. Papayag ba tayo? Kaya may DOCGM dito dahil ayaw ng Lord ma-destroy ang family at ang community. Kaya nagpapatuloy ang DOCGM dahil may plano ang Panginoon para palaguin ang bawat pamilya sa pananampalataya. Depend on the Holy Spirit. No, hindi ka mananatiling wasak, hindi ka mananatiling broken. Tingnan mo yung katabi mo kung broken yan. No? Sabi nga, He is close to the broken-hearted. Ang Panginoon, no? Kaya let us always give thanks to God. Lord, salamat po. Binigay niyo po sa akin yung problema na ito. So, patuloy na mabibuild yung character ko. Sabi doon, ano ba ang purpose ng mga snare traps ni Satanas? It's to kill you, to hurt you. Di ba? Kaya yung iba nagkakaroon ng bitterness kasi nga nasaktan sila eh. Narinig niyo na yung sinabing, hurt people. Yung mga taong nasaktan, sila rin yung nananakit. Yung mga rapists, dahil sila rin yung na-rape, kaya sila nang rape. Amen? Yun yung curse eh. Yung mga pumatay, no, dahil nakakita rin sila rin ay, di ba, napatay yung mga mahal nila sa buhay. Kaya gusto lagi revenge, rebellious. Amen po mga kapatid. Ganyan yung gumagalang espiritu eh. No? Pero yung banal na espiritu, ano yung sinasabi sa atin mga kapatid? Revenge is mine. Amen po. Ang paghihiganti ay sa Diyos. Bayaan mo ang Diyos ang kumilos. No? Huwag mong problemahin yung mga taong may problema sa iyo. Bahala silang mong problema. Ipagpanalangin mo na sa Panginoon, sila'y pagpalain at pakakilala sa Lord. Amen po mga kapatid. Ganun dumepende sa banal na espiritu. At dapat magkaroon tayo ng strategy sa spiritual warfare. Amen. Lagi tayong may laban. Maraming temptation. Sa mga estudyante, di ba? Sino dito nakaranas mangopya? Umamin na kayo. Ako, nakataas ng kamay. Sige, hintay mo kayo. Kahano ko, nahihiya kayo eh. Sige. Ayan. Amin tayo sa Lord. Lord, patawarin po kami, Lord. Salamat po. Narinig ko po si Pastor. Nangopya po ako kahapon. Anong Friday? No? Pero, nakakonsensya ba kayo? Di ba? Andyan din eh. Nilagay yan ng Lord eh. Salamat sa Panginoon dahil nababago niya yun eh. Na itutuwid tayo ng Panginoon eh. Amen? Sa susunod, ikaw naman yung magpapakopya. Hindi po, masama po yun. No? Ibig sabihin, sa susunod, hindi na tayo mandaraya. Kasi hindi po yun kalooban ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. Maraming mga temptation eh. Diba? So kaya dapat aware tayo kung ano ang kilos ng Holy Spirit, no? Kaya balik tayo dun sa teksto natin. Ano yung unang verse doon sa ating PowerPoint? Sabi dito, sa 1 Corinthians 12:7, para sa ikabubuti ng lahat. No, sabihin natin, ikabubuti ng lahat. Gusto ba ng Diyos para sa ikabubuti nating lahat? Yes. Maayos yung buhay nating lahat? Yes. Sabi doon, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakita na sa kanyang espiritu. Aba, may patunay pala. Amen. Pag magaling ba sa Bible, andun na agad yung Holy Spirit kaya nun? Halimbawa, magaling, talagang well-versed. Patunay na kaya yun na siya ay pinananahanan ng banal na espiritu?
May ebidensya po dapat, no? Hindi ko sinabing huwag tayong magpakahusay sa Biblia. Magpakahusay tayo. Pero hindi yun ang ebidensya. Dahil maraming mahusay sa Biblia para dayain ka. Tama ba yan, mga kapatid? No? Anong sabi? Para depende tayo sa Panginoon. Ang ilan sa atin napagkalooban ng magsalita ng mensahe. No? Pinagkaloob ng banal na Espiritu yan, no? Para malaman natin na si kapatid na gano'n, may gift siyang gano'n. No? Marami pong gift na binigay dyan, maraming ebidensya. Ang iba naman pinagkalooban ng kaalaman, no? Discernment and knowledge. Subalit ang iisang Espiritu ang nagkaloob na to. Amen? Kaya hindi tayo basta-basta kapatid naniniwala. No? Dapat po meron tayong discerning spirit. Amen po, mga kapatid, because the days are evil. Kahit yung mga iboboto natin, di ba, mga politiko, kailangan ba ang banal na espiritu doon? Kailangan. Nakasalalay yung mga bayan natin dito, no? Tama po ba? No? Kailangan po yun, mga kapatid. Kaya, ibig sabihin, idalangin natin sa Panginoon, dumepende tayo sa Panginoon sa mga bagay na desisyon. At marami pong pinagkalooban ng gift ang Holy Spirit. He is the gift giver. Sabi sa John 14:16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Amen. Pag sinabi pong magpakailanman, nangiiwan o hindi? Hindi. Makakasama niyong patnubay magpakailanman. Hindi. Nangiiwan ba siya o hindi? Hindi. Hindi po nangiiwan ng Diyos. Hindi nangiiwan ng banal na Espiritu. Alam niyo kung sino yung nangiiwan? Ikaw. Tayo. What a revelation. Amen po ba, mga kapatid? Yes. Magpakailanman eh. So, nangiiwan ba ang Diyos sa ating panahon? Hindi po. Andyan po ang banal na Espiritu. He comforts us. He's always there. Kaya nga kapag nakagawa ka ng masama, nakukonsensya ka eh. Alam mo kung bakit? Kasi nasaktan ng banal na Espiritu, nasa loob mo siya. Ang bigat, di ba? Pero kapag nag-confess ka, binuka mo yung bibig mo at humingi ka ng tawad sa Diyos, ano po yung nararamdaman natin? Kapayapaan. And comfort from the Holy Spirit. No? Kaya napakahalaga, mga kapatid, makilala natin pa ng malalim ang Panginoon. John 14 verse 26, laktaw tayo sa 26. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan nino? Panginoong Jesus. Wala pong ibang pangalan. Hindi sa pangalan ni Pedro, ni Juan, ni Mark, hindi po. Hindi sa pangalan ni Carl. Walang ibang pangalan. Kaninong pangalan? Pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Natin na doon na isusugo ang banal na Espiritu. Ang siyang kanino magtuturo. Yes. Pag sinabing magtuturo, sa lahat ba ng bagay yon? Yes. Sa pagdidesisyon? Yes. Kapag may mali kang desisyon, Holy Spirit ba yon? Hindi, ikaw yun. Ouch ba? Diba? Kinokonsensya ka na ng banal na Espiritu, huwag gawin yun eh. Huwag yun yung gawin mo, pero pinatuloy mo pa din. Ikaw na yun, mali mo na yun. Amen po? Kaya nagkakaroon ka ng bigat tuloy sa puso mo. So kaya mahalaga, kapatid, alam natin kung ano yung tinuturo ng banal na Espiritu at paano natin malalaman kung galing sa banal na Espiritu kung yun ay nakasulat sa kanyang salita. Yes. Hallelujah. Sabi, the Word is the Spirit. Tama po ba, mga kapatid? So kung di natin alam yung Word of God, paano nga tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? No? Paano nga tayo matuturuan ng banal na Espiritu? At sabi doon, lahat ng bagay magpapaalala ng mga sinabi ko sa inyo. Yes. Amen. Amen. Paano natin ma-recognize na ang banal na Espiritu yon? No? Paano natin na-discern? Romans 9:1. Sayin natin. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang banal na Espiritu. No? Anong ginagamit ng banal na Espiritu? Conscience. Pag sinabing budhi, di ba? Yun yung
Hindi ka makatulog hanggat di mo nagagawa yun. Holy Spirit yun. Amen? Gigisingin ka para manalangin. Holy Spirit yun. Amen. Hallelujah. Amen? Kaya napakahalaga ng kaparaanan ng banal na Espiritu sa atin para magkaroon ng breakthrough at para hindi tayo maging mangmang. No? We should have wisdom, no? Kung paano tayo mabuhay depende sa banal na Espiritu. Amen. Ang kaalaman po mula sa Diyos, no, napakahalaga. Sabi nga, higit pang pilak at ginto. Yes. Hallelujah. Kapag natutunan mo sumunod sa Diyos. Kaya sabi, whether or not our desires come from the Holy Spirit, we must test. Sabihin natin test. Testing. Yan. Kaya dapat tinetesting natin kung talagang galing yon sa Lord o hindi. I-reveal naman ng Panginoon eh. No? Kung tamang desisyon yun o hindi. Kaya ang necessary sa atin ay 1 Thessalonians 5:17. Ano yung dapat natin gawin? 1 Thessalonians 5:17. Sabi doon, continual prayer with the Father. Yun yung necessity para malaman natin ang leading ng banal na Espiritu. No? Kaya nga Romans 8:26-27, no, ang sabi doon, sa ating kahinaan, sino po yung naroon? Ang banal na Espiritu, no? Ang Diyos nakakasaliksik ng ating puso, nakakaalam ng ating kalooban. At sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Sino po yung kumikilos ngayon sa atin? Ang Panginoon. Amen. So kaya napakahalaga po mga kapatid ng panalangin at ng pag-meditate ng salita ng Panginoon. Because the days are evil. We need to redeem the time. No? Hayaan pa natin na marami pang kabataan, no, ang mag-suicide dito sa Imus. Sa TikTok po kasi may mga napapanood yung mga kabataan, no, na video na in-encourage silang maglaslas. Ewan ko po kung alam ng ibang mga kabataan dito. Kaya ingat po tayo sa social media. No? At nung nakaraan nga lang, na-report nga yun sa SOG, no, na merong mga kabataan, I think dyan yun sa may Malagasan, no, na nag-suicide. No? Teenager, mga kapatid. At tumataas din po ang rate ng teenage pregnancy. Because of wrong view, because of wrong and distorted mind in social media. No? At minsan, hindi pala minsan, yun din yung natututunan nila sa school. Masakit po yun. Pero yun po ang katotohanan. Amen. That's why, mga kapatid, mga magulang, payungan po natin ang panalangin at salita ng Diyos ang ating mga kabataan. We must depend on the Holy Spirit. We must have a discerning spirit kung ano nangyayari sa kanila. Yes. No? Kaya pinag-pray ko sa Panginoon, Lord, kalooban mo ba to that I take chaplaincy sa school? Eh kung Monday naman, anak, day off mo yan ah. Parang sumagot sa akin ng Panginoon, kunin mo para ma-reach out ang mga kabataan dyan sa school. Amen? Eh Panginoon, may hawak pa akong basketball, sports. Diba? Ako ang mag-aayos ng schedule mo. Naniniwala ba tayo doon? Ang Lord ang mag-aayos? Amen. Amen. Ano ang hinihintay ng Panginoon? Yung willingness and intentionality natin. Eh Panginoon, meron pa kaming training, may live class pa kami, Panginoon. Paano naman yun? No? Ako nga ang mag-aayos ng schedule. Meron pa kaming youth fellowship, Panginoon. Eh, andyan naman yung mga leaders mo ah. Meron pa akong intercessors, Lord. Andyan din naman mga leader mo. Andyan si Sister Mila, andyan si Sister Ellen. Kausapin mo sila. Ako ang bahala sa inyo, DOCGM. Breakthrough yan. Dependence on the Holy Spirit. It's all about in order of the system in the church. Biblical system. Hindi puro patsi-patsi, band-aid solution at puro invento.
Amen po. We must learn and understand what the Holy Spirit is saying in the last days. Yes. Hallelujah. We must have a double time or triple time to reach out the children, no, to witness from Jerusalem, Judea, Samaria, up to the uttermost part of the earth. Amen. We'll never know, di ba? Baka magkaroon ng DOCGM Mindoro, Amen. DOCGM Pangasinan. We'll never know. DOCGM Samar. Yes. Hallelujah. We'll never know. Pero ano ang nais ng Panginoon sa iyo? Intentionality, availability, at yung puso mong handang maglingkod sa Kanya. Amen! Amen! Doon nagkakaroon ng breakthrough. Kapatid, punuin natin ang langit. Amen. Glory to God. Hallelujah. This is the year of breakthrough. Hallelujah. No? Hindi lang tayo basta nag-o-observe sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Satan is making his way in schools, di ba? Diyan sa lansangan, sa ano-anong mga lugar na yan. No? What are we doing, church? Amen. Bilis kilos, kapatid. No? Shed light. Shed light. Share the gospel. Do not be ashamed. Do not fear. Be strong and be courageous. I am the Lord. I am with you wherever you go. I will provide for you. No? Kaya bang gawin ng Panginoon yon? Kaya niyang gawin yon. If you take care of God's business, He will take care of you. Hallelujah. Glory to God. Where God guides, He will provide for you. Hallelujah. Ganun dumipende sa banal na Espiritu. Huwag kang huminto sa panalangin. Kung anong mga binibigay ng Lord na kabigatan dun sa puso mo, itaas mo sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Huwag kang pumayag na wasakin, magsigasigaan ang dyablo sa tahanan nyo. Huwag kang pumayag na ang Imos City ay lumubog. Yes. Huwag tayong pumayag, mga kapatid. Yes. No, we are one body of Christ. No, let us be united in serving and declaring the praises of Him who called us out of darkness into His marvelous light. Yun po ang ating buhay Kristiyano. Lagi nating isaisip kung ano ang mga bagay na nais ng Lord. Let us depend on the Holy Spirit. Amen. Matapos na po, it is very important, mga kapatid. Urgent ba to? Urgent ba to, mga kapatid? Itong tinatalakay natin? Yes. Importante to. Amen. No? Buhay ang pinagkausapan natin dito. Kaligtasan, mga kapatid. No? Araw-araw, maraming kriminalidad, maraming suicide cases, maraming mga bagay na ginagawa si Satanas. No? Mga kapatid, let us be united in dependence of the Holy Spirit. Kaya sabi, we have the choice. Sabi natin choice. Ano bang pipiliin natin? Kaliwanagan o kadiliman? Ano bang pipiliin natin? No? Ang kasamaan o ang kabutihan? Ganun lang naman po yun mga kapatid. Madaling magpakasama. Tama? Because of our sinful nature. No? Kaya mga kapatid, kapag may resistance, kapag maraming pumipigil sa iyo, yun ang signal na nasa tamang landas ka. Huwag kang papigil. No? Mag-serve sa Panginoon. Maraming humahadlang, maraming atake sa iyo, maraming resistance. No? Draw near to God and He will draw near to you. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Breakthrough. Naniniwala ako mga kapatid. February pa lang ngayon mga kapatid. Noong January, ang dami ng breakthrough ginawa ng Panginoon. Yes, hallelujah. Sa bawat pamilya, hindi lang dito. No? Sa buong ating bayan. At may ginagawa ang Panginoon sa Cavite. Amen. Mga kapatid. At tayo ay magsilbing ilaw sa Pilipinas. Amen. Mga kapatid. To shed light in the Philippines. To influence. No, to advance the territory of God. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo, no,
na kinikilala sa bayan natin yung Bible. Papasalamat tayo sa ating mga leaders. Patuloy natin silang ipanalangin. Yes. No? Dahil may mga atake. Kung general ang kanilang ranggo, kumbaga sa sundalo, general din itatapat ni Satanas dyan. Kaya bakuran natin ang panalangin ng isa't isa. Amen. Hallelujah. Amen mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya natin to. Kaya dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Faith, faith, receive and believe. We walk by faith and not by sight. Now, I want to invite all of you, mga kapatid, to stand in your feet. Come on, music ministry. To stand in your feet right now. We believe this is a holy ground, mga kapatid. Yes. Amen. And we believe a corporate prayer is a powerful